So, ayun nga mga suki, sagutin natin yan. Sabi niya, need ba na, need po ba pumasok dyan ay gumraduate ng high school po? Sabi niya. Opo, kailangan po pag pumasok po kayo ng ETAP ay graduate na po kayo ng high school dati. Kung hindi naman po, ay di kukuha po kayo ng ALS. Ngayon, mag-ALS po kayo para makagraduate po kayo ng high school. Kasi ngayon, sa panahon ngayon kasi, meron ng K-12. Yan nga po yung sinasabi nilang senior high. So, kapag hindi po kayo graduate ng high school, hindi po pwede sa ETAP yun. Kasi ang ETAP po ay kailangan graduate ng high school. Okay. Tapos, kung nung mga kabataan nyo ay medyo tamad-tamad pumasok at tamad-tamad mag-aral, no? So, undergrad ng high school ay kailangan nyo po na kumuha kayo ng ALS. Yan po yung Alternative Learning System ngayon. So, kung dati ay third year high school kayo, kukuha po kayo ng ALS ngayon para mag-moving up kayo. No? So, pag naka-moving up naman na kayo, ay di yun na. Yun na po yung gagawin nyo naman ay mag-aaral kayo ng senior high. Yun na. So, kailangan makatapos po kayo ng senior high ngayon bago nyo po makuha yung maka-next step kayo. Kasi, for example naman, tapos na po kayo ng senior high, tapos kayo ay nag-stop na, tapos kayo ay 23 years old above na, pwede naman. Basta, 5 years yung working experience pataas. Ganon naman. Yun po yung patakaran nila. So, mayroon nga ako nakasabay doon sa PUP na nagbabayad ako noon. Tapos sabi niya, siya daw ay 2 years pa lang na nagtatrabaho. Habang panahon siya nag-stop. So, hindi pwede kasi daw yun. Kailangan po kasi, ang requirements kasi sa CHED, 5 years pataas. Tapos, high school graduate ka, old curriculum, or K-12 graduate, old curriculum. Anong tawag niya? Or K-12 graduate, and old curriculum lamang po yung pwede. So, ganon. Dapat high school graduate, old curriculum, at K-12 graduate. Yan. Kung hindi naman, at ikaw ay nakapag-college na before, undergraduate ka, for example, naka-isang SEM ka, o kuha ka ng TOR. Yung TOR mo, yung transcript of record. Yun naman po, ay kukuhanin mo dun sa school na pinag-eskwelahan mo ng huli. So, kung naka-isang SEM ka lang, first year, per SEM. O kaya naman, third year, per SEM. Ganon. So, ganon yung gagawin mo. Ngayon, check mo muna yung courses doon, kung ano ba yung kailangan na gusto mo. Kung ano ba yung gusto mo na swak doon sa work experience mo. For example, ang work experience mo is midwife or nursing. Undergrad ka ng nursing, tapos gusto mong ituloy yung nursing mo. So, mag-inquire ka sa mga may BS nursing siya. Okay. So, ngayon, kung ang gusto mo naman ay BSBA, major in HRM. Yung HRM po, yung Human Resources Management. Yan. Yung sa HR. Basta ang experience mo naman ay tungkol din naman sa mga ganon sa HR. Pag sa sales ka naman, BSBA, major in marketing ka. Ganon. Marketing management. Sa kagaya sa akin. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa business pero office ka naman, ay BSOA ka. Bachelor of Science in Office Administration. O yun, mag-aaral ka ng esteno nun. O, diba? O, kung naman ikaw ay sa engineering, mayroon din naman yata yung ganon.
Kung electrical, mayroon din naman. Kung architect, mayroon din naman. Basta, hahanap kayo ng school na pwede yung gusto nyo at magsuswak sa experience nyo. Ganyan. So, kailangan yung gusto mo at saka yung experience mo, swak na swak. Ganyan. Kasi kapag inassess ka, tapos magkaiba yung work experience mo sa gusto mo, hindi pwede. Hindi pwede yun. Mahihirapan ka mapa-approve. Ganyan. Kasi meron pa ako isa ulit nakasabay. Sa isang semyata, ilang beses ako napunta doon. Parang halos buwan-buwan. Nakasabay ko, meron siyang gusto daw na i-enroll. Sabi niya sa akin. Tapos tinatanong ko naman, pero daw, ang gusto daw niya ay mag-law. Sabi naman doon sa ay hindi pwede po yun. Kailangan mag-enroll po kayo sa sa talagang nangunguha ng ganun. Sabi ganon. So, karamihan kasi, di ba, mayroon din naman. For example naman, ikaw naman ay teacher sa kinder ba yun? Antag doon? Daycare pala. So, sa mga DSWD, di ba? Teacher sa daycare. Tapos, ano pa ba? Yung mga nagtuturo basta na sa line o kaya ay ikaw ay isang nagtatrabaho sa eskwelahan. Tapos gusto mong mag-teacher. Undergraduate ka ng teacher. O ganun. Pwede rin yun. Pwede rin BS Ed, BSE, gano'n na. Tapos, para matuloy yung mo, kailangan graduate ka ng gano'n. At tapos, kailangan ipasa mo yung education mo, kailangan ipasa mo ng board exam para makapagturo ka sa elementary or sa high school na public. Ganon. Tapos, sa BSBA naman, marketing management tayo. So, yung mga gusto na magturo ay mag-enroll lamang po kayo ng MBA. Kailangan maipasa nyo po yung MBA nyo, yung masteral nyo, Master in Business Administration. Pwede na po kayong mag-apply dyan sa mga college na maging teacher professional. Ganon na, mga prof. Ngayon, kung may karagdagan pa silang gusto at hindi pa okay yung MBA nyo, magte-take din kayo. Ganon. For example naman, ikaw ay BSBA, Major in Marketing Management. Gusto mo naman na na magturo sa elementary at saka sa high school. Kukuha ka ng units na pang teacher. Ganon. Tapos, magte-test ka ng board exam. Tapos, pag nakatapos ka nun, at nakapasa ka sa board exam, mag-apply ka na rin sa mga elementary at saka sa high school. Ganun lang. So, marami naman pwede. Marami naman mangyayari sa buhay natin, no? So, sa lahat ng aspiring at gustong maging college degree at makuha nyo yung inyong pangarap, isang pangarap sa buhay na hindi nyo pa natutupad, eto na po yung chance nyo. At sana po ay mabigyan ko po kayo ng inspiration, ma-enlighten kayo na sana ipagpatuloy nyo pa yung pag-aaral nyo kagaya po sa akin. So, sa ngayon ay waiting na po ako ng approval ng evaluation. Final evaluation na kasi ako sa registrar namin. At hinihintay ko na lang po yung approval for graduation ko. And sana po, ayan, this week na susunod ay ma-okay na siya. At pag nagkataon, pwede na tayong mag-print ng COC. Yung COC po, ayan po yung katibayan na kasama po tayo sa graduation. So, ganon po mga mi. And, ayun, sa lahat ng nanais ay mag-research na kayo. Huwag kayong magtamad-tamad dyan. Magsipag kayong mag-research. Okay? Sana nakatulong.